Wow! Gapang na talaga siya! Come on! Dito! Wow! Kutsa! Oy! Napano? Napano ka? Napano? Napano yan? Oh, ayan na. Bigay ni ate. Ayan na, bigay ni ate sa'yo. Oh. Napano? Sige na, magapang na ikaw ulit. Go na. Ayan na si ate, oh. Sige, gapang na ulit. Sige. Hindi ba? Sige, ano ko naman. Wow. Punta naman na si ate. Wala yung table namin. Kasi nilabas namin para sa paninda namin bukas. Kasi nga mag-aano kami. Garage sale. Kakauwi ko lang galing work. Ayan ang aking nadatna ng aking Kenneth. Gumagapang na dito sa floor. Nona. Nana. Na. Kenneth. Kenneth, Ate Zoe. Mas ano kasi malamig dito sa floor. Kasi nga ano, medyo mainit ang weather today. Kaya mas okay dito sila sa floor maglaro-laro. Kakauwi ko nga lang galing work. Magpahinga lang ako saglit at patulugin ang mga bata. Uy! 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 Kakakain lang yan, oh. Oh. May ebidensya pa. Oy, na paano? Bakit? Oy! Oy! Na paano? Na paano? Saan mo ba nilagay? Oh, hayaan mo na, hayaan mo na. Oh, nagbubuisit na. Bakit? Oo. Come on. Tapos ayusin ko na yung ano, yung ibebenta para bukas. Nakaano na nga yung table sa labas. Pero isang table lang, isa pang table niyan. Mga ano lang naman yung bebenta ko para hindi na namin itapon or idala pa doon sa bagong bahay. Mga kung ano-ano lang ibenta ko. Lalo na mga damit para mabawasan. At mga ibang laruan ni Zoe siguro. Mga ibang libro. Kakagaling ko pa mamaya at ayusin para ready na para bukas ng umaga. Tapos, ano pala, lalagyan ko pa pala ng ng mga presyo. Kailangan pala may mga presyo na para pag may mga tumitingin na bibili, anuhan na lang nila. Tingnan, hindi na sila magtanong. Pati yung mga lumang bag, yung mga ganyan, ibenta ko. Mami, ikaw na rin see. Ikaw na rin see sa camera. Dito niya makita ang camera. Niligo ko kasi ang Ken. Tapos, ayun, pinatulog na. Ang Ate Zoe nandito pa rin ang kukulo sa akin. Ang Ken, mabilis lang yun patulugin. Kasi medyo nga, kasi nga, sabi ko nga kanina sa inyo, medyo warm, kaya niligo ko siya para makatulog din siya kaagad. Kasi busog na rin naman na siya. Pinakain siya ni Mama Marina kanina. Bumabalik na yung ano niya, paunti-unti. Ang ingay naman ng tubig, saglit lang. Yun nga, paunti-unti, bumabalik na yung appetite niya. Pero, namayat nga siya kasi nga sa ilang linggo na, or ilang araw, naubo niya sipon. Hanggang ngayon, actually, inuubo pa rin siya. Pero si Ate Zoe, are you coughing, Ate Zoe? Wala na, tsaka sipon, wala na. Kumusta ang school mo, ate? Good. Good? Saglit lang, hugasan lang ni Mami yung mga bote. No? Mami. Opo, saglit lang po. Ayun nga, at least paunti-unti. Kahit pa paano, bumabalik na yung gana niya sa pagkain. Hindi ganun masyadong kagana, pero
At least kahit paano kumakain siya. Dumating yung kaibigan ko kanina, si Ruth. Ruth, maraming salamat! Nagbigay siya ng kangkong. Ayan, makakapag-ano tayo. Sinigang. Tapos, asan pa ba yung iba niyang dala? Hala, green pa! Ayun nga, dinala niya ako na kangkong at saka talong. Tanim niya yata ito. Kasi mga green pa, oh. Nakakain na ba ito? Tanungin ko nga. Kasi kanina nga, nililigo ko si Kenneth. Nasa taas kami. Tapos nag-doorbell siya. Sabi nga pala niya, darating siya ngayon. Kalimutan ko naman. Tapos yun nga bang nililigo ko si Ken. Naka-ano na si Ken. Nasa ano na siya. Nasa bathtub na. Ayun, si Zoe nagbukas ng pinto. Ayun nga, binigay niya tong mga talong. Nakakain na ba to, girl? Pag green na ganito? Hindi ako sure, hindi pa kumain ng ganitong color ng ano. Para hindi ba mahito, hinog? Papahinugin muna ba? Nabubo na ako, di ko alam. Pero ano sila, yung talong kagaya sa atin, yung mahaba na ganito. Hindi kagaya sa mga talong dun sa, hindi kagaya ng mga talong dito na mahahaba, mahaba. Matataba. Pinalagay ko na kay Daddy Teban yung mga ibang ibebenta dito sa likod ko, sa play area. Tingnan ko nga muna. Ito na yung mga iba kong ibebentang mga damit. Nakalagay na dito. Tapos, nandito na yung hangiran. Ilagay ko lang dyan yung mga laruan pa na na ito. Pag lumipat na, kukunin na lang kumbaga. Ayan, niligpit ko na yung mga yan. Tapos ito, ano man ito? Mga damit pa to ni Zoe, hindi ko pa na-sort, oh. Mga damit pa niya. Uy, naalala ko to. Ito, sinuot ni Zoe nung 1-year-old siya. Ayan, oh. Super nice po. Ikikip ko to. Minsan lang niya to sinuot nung birthday lang niya. Tsaka nung nag-pictorial siya. Ang cute, diba? Ikip ko yan. So nice. Pakita ko nga sa kanya. Kunin ko muna din pala yung isang bote. May isang bote pa sa taas. Zoe! Look! Oh! Look! Look! Hindi mo na to masuot. Ayun, Zoe, oh. Like in the picture. Yung sinuot mo dun sa picture. It's so klein na. No. Look! It's so little na. Ayan. Opo, ito yung suot niya, oh. Nung nag-pictorial siya na first birthday. Ayan, oh. Saglit. Panik muna ako. Kunin ko yung yung isa pang bote. Sige, ganunin mo nga. Sige. Ay, maliit na. So cute. Nakuha ko na din itong isang madumi pang bote sa taas. Ano kayang gawin ko dito sa talong? Ayoko naman ipirito. Baka matigas pa sila. Paano ba ang I-adobo ko na lang. Nakatry na ba kayo ng ganyan, mga Jo? Yung adobo na talong. Ilagay ko na rin tong kangkong. Ayan, kaysa sa pirito lang. Iniisip ko sana, igisa ko na lang. Kasi nga nag-ano na ako ng bawang sibuyas. I-adobo ko na nga lang. Tama. Pero, iba yung gagamitin kong toyo. Ito yung gagamitin kong toyo, o yung Coco Aminos. Ayan. Made of, siya, coco. Tawag dito, coconut. Alam ko. Coconut nectar. Ayan siya. Mas low siya sa sodium. Tapos, siya nakalagay dito, soy sauce alternative. Medyo, siya, paubos ko na nga,
Medyo sweet siya ng konti compare sa normal na toyo. Kasi normal na toyo talaga maalat talaga. Tapos siya maalat na medyo sweet. Konting-konti lang yung sweetness niya. Ayan, alternative sa sa toyo. Masarap siya, promise. Yung adobong kangkong, oo, nakakain na ako. Pero yung adobo na may kangkong at ganitong di pa ako tikim. Gawin ko muna. Nagka-recipe tuloy ako bigla. Salamat, Ruth! Ruth. Sobrang bait ng kaibigan ko na yan si Ruth. Pumunta pa talaga siya dito, hinatid niya. Hindi ko alam kung tanim ba niya ito o ano. Tanungin ko nga siya mamaya kung tanim niya. Tawagan ko nga, saglit. Hindi ako mapalagay eh. Tanungin ko kung ano niya to, tanim niya. Ang Kenneth, maano na ang tulog. Hala, parang busy ang ating friendship. Naku, bukas na ang garage sale. Wala pa akong masyadong naayos na. Ayan. Paano ikat ang talong pag mag-adobo? Adobong talong. Paano ba yung ikat? Kaya mo na kahit paano, cut na lang. Malaki talagang pasalamat ko si Zoe. Hindi sinumpong ng asthma. Sobrang mild lang ng corona sa kanya. As in, yung sinipon siya, oo, tapos konting ubo, tapos yung lagnat niya, basta nagparacetamol siya, okay na kaagad. Talagang, hindi namin kinailangan na, siya, na ako sa sibuyas. Hindi niya kinailangang mag-inhaler. Girl, napatawag ka! Tumawag ka ba? Napatawag ka? Hindi nga, nakita ko nga, tumawag ka, kaya tumawag ka. Tumatawag ako? Oo. Bakit? Hindi ko alam bakit tumawag. Siguro ni Zoe. Joke lang, hindi tumatawag talaga ako. May tatanong ako. Oh, ano yun? Tanim mo to? Hindi. Hindi, ano yan, sa ano? Saan? Sa St. Frown Paroque. May mga tanim siya, talong, kangkong, sili. Saan yun? Yes. Alam mo, hindi ko na lang yung number kay M. Oo, ano yan? Nagtitinda talaga siya ng mga ganito. Ampalaya, ganyan, okra. Oo, pero depende sa panahon. Minsan may upo. Grabe girl, yung upo. Halos kasing laki natin. Okay ka. Hindi. 411 ang ang upo. Hindi nga malaki ka yung upo. Anyway, ano to siguro tanim niya? Tanim niya, meron siya doon parang greenhouse. Pero greenhouse siya, pero lupa, hindi yung sa paso. Okay. Matamis Okay. yung matamis yung... Talong. Yun yung talong. Alam mo, first time ko nakakita ng ganitong talong. Na green na ganito. Masarap. Pwede na itong kainin, di ba? Inistim ko lang kahapon. Di ko alam kung Ay, pwede pinapapa. steam. Ano ko nga adobo ko kasama nitong kangkong. Pero try mo din yung, yan lang mismo, yung talong lang, para malasahan mo yung talaga yung lasa. Sige, mag-ano ako. Pirito o steam, mas masarap. Inistim ko lang kahapon, pero siguro okay lang din yung prito. Steam na lang, tas toyo, tsaka kalamansi, no? Yung kalamansi. Uy! Yung kahapon nga yung mga Dutch Try na ko. kumain, sabi nila, Oo. mas masarap pa daw yung talong ng Asiatish kaysa sa talong dito. Oo naman. Oo, Totoo sarap naman sila. yun. Oo. Ayan, sige, itry ko, girl. Siya, maraming salamat, Ruth. Sige. Send mo na lang sa akin yung number, ha? Bye-bye. Fine weekend. Bye. Ayun, meron palang nagbebenta talaga. Meron siyang greenhouse. Ayan, kung makapunta nga doon. Mag-ano ako, kasi 5 tong binigay niya, yung 2, i-boil ko lang, steam, or boil na lang. Tapos, yung 3, ilagay ko sa adobo. Uy, ganun yung loob niya, oh. Pareho lang ng normal na talong. Ano nga lang siya green kasi hindi ako sanay. Sanay ako na ang talong ay kulay purple. Hindi lang talaga ako sanay. Ano ba naman yan?
At natin ito. Sweet daw itong talong na ito. Maitry nga. Ayan. Ayan na ang talong natin. Tapos, itong kangkong, isali ko na. Ikat-cut ko na lang. Cut ko yung dulo kasi medyo ano na yung dulo. Ayan, para hindi lang kangkong ang ating adobo. Isali ko na rin siya. Yes. Okay. Ayan ang ating ingredients. Baka gusto nyong gayahin, mga Jo. Kangkong, talong, bawang sibuyas, toyo, and suka. Tapos itong dalawa, i-boil ko. Baka masarap din siya naka-boil. Sabi nga ni Ruth kanina, toyo tsaka kalamansi. Ay, ano naman kalamansi dito? Ano? Lemon. I-boil ko na itong dalawa. Baka masarap din naman na naka-boil. Tapos, i-adobo na natin to. Gamit ako ng ganito, malaki. Gamit tayo ng olive oil. Konti. Igisa ko lang kasi ang bawang sibuyas. Pwede siguro tong lagyan ng meat. Kung gusto nyo ng baboy, shrimp, o kahit anong meat meron kayo, pwede ito siguro lagyan. Pero hindi ko nalalagyan. I-ano ko na lang siya. Ganito na lang. Bawang sibuyas. Tansya-tansya lang. Kung ilang toyo at saka suka yung gagamitin. Katapos ng bawang sibuyas natin, ilagay ko tong ating green na talong. Yarn. Malaki yata masyado yung cut ko. Cut ko pa nga. Kunin ko pa yung isa. Masyadong malaki yung cut niya. Cut ko pa ng konti. Mabilis kaya ito maluto. Kunin ko pa yung isa. Habang dito mainit. Ayan, wala nang malaki. Pirito ko muna. Okay, lasa nito. Nagki-curious din ako ng lasa. Medyo brown-brown na sila. Mabilis lang silang lumambot. Malambot na, actually. Lagay ko yung kangkong. So, after ng talong kangkong, ang healthy ng ating dinner for tonight. Actually, si Zoe nag-dinner na. Ako ito kainin ko. Puro gulay ang ating dinner. Parang malalaki din ang lakat kung kangkong. Anyway. Lagyan ko ng toyo. Kayo na bahala, mga Jo, paano nyo yung toyo. Kung gusto nyo mas marami, or kung gusto nyo yung normal lang na toyo ang gamitin, okay lang din. Wala lang po tayo sa pilitan dito, no? Tapos, haluin ko muna. Nilagyan ko ng toyo. Sakto lang na sa toyo. Ay, lagay ko na lahat ang toyo. Kasi parang kulang. Ubus na ang aking coco aminos. Medyo pricey nga lang to ng konti compare sa yung normal na soy sauce. Konti lang naman. Hindi naman ganun ka Tapos lagyan ko ng
konting suka. Pero, hindi ko na siya muna hahaluin. Hayaan ko muna siya. Pa-boil ko muna siya takpan. At hina ng konti. Nagbo-boil na ang ating talong sa kabila. Ang ganda kapag cocoa aminos ang gamit mo, hindi mo na kailangan maglagay ng konting asukal sa adobo. Para po sa mga mahilig sa medyo matamis na adobo, hindi mo na kailangan maglagay pa ng asukal. Kasi nga yung cocoa aminos, medyo may ano na siya, konting-konting kick ng sweetness. Pero syempre kung normal na toyo ang gagamitin ninyo at gusto nyo medyo may tamis ng konti ang adobo. Kasi meron mga ganyan, di ba? Yung iba na gusto nila yung medyo matamis na konti na na adobo. Yung naghahalo yung alat, yung tamis, at saka yung medyo may asim ng konti. Ayan, ako ganyan ang gusto ko. Medyo may konting sweetness yung adobo. Ayan. Bango na. Pwede na nating haluin. Nag-ano na yung kangkong. Lumanta na siya. Tapos, konting luto pa ng talong. Ay, mukhang masarap. Mukha. At saka amoy masarap actually. Hindi ko na ito lalagyan ng konting asukal, I mean. Pan ko na lang muna hanggang lumambot. Ay, lagyan ko pala ng paminta. Konting paminta. Ano ba to? Ayaw. Ayan. Haluin ng konti. Yung talong, ko. Tapos, gusto ko kasi medyo maanghang ng konti. Kasi mahilig talaga ako sa maanghang. Chili flakes. Ayan. Nanuhan ko ng chili flakes. Haluin ng konti. Hayaan mo na ulit. Mag-boil. Takpan. Ang bango na. Promise. Amoy adobo talaga. Tapos, merong dito kasi yung dinner ni Zoe, chicken. Chicken ba to? O, chicken. Yun na lang din yung pampapartner ko dito. Chicken at saka, gulay. Konti pa. Woo! Tikman natin ulit. Okay na. Lasang adobo na. Malambot na ba lahat? Tikman na natin. Ruth, tikman ko na tong mo. Binigay na talong. Ha? Sorry po. Sorry po sa mga kumakain. Mainit pa. Masarap pala talaga siya. Yung talong, manamis-namis. Di ko alam kung dahil lang sa toyo yun or sa sa talong mismo. Grabe mga Jo. I-try nyo na ito. Promise, magugustuhan ninyo. At try nyo na rin try nyo na rin pakain sa mga anak ninyong ayaw kumain ng gulay. Promise, pag cocoa aminos ang ginamit ninyo, masarap din siya. Masarap, manamis-namis. Yung typical na adobo, tapos iba yung lasa kasi nga may talong. Masarap, or masarap lang talaga tong talong. Hindi ko alam, pero masarap siya. Thank you, Ruth! Sa masarap na talong. Nakagawa tuloy ako ng bagong recipe. Hindi naman recipe. Bagong lang, ulam. Di pa malambot, pero ito malambot na. Kakain muna ako, guys. Ang sarap ng itsura. Ayan siya, oh. Ayan.
Adobong talong. Adobong kangkong na may talong. Try ko nga din yung kangkong. Hindi ko try yung kangkong. Masarap din, panalo. Ngayon na mahal na ang bigas, nababawasan na ang budget natin pambili ng ulam. Dahil sa bigas, di ba? So, magandang idea to. Mura na yung kangkong, tsaka yung talong, mura pa. Kasi adobo lang. Tapos kung merong itlog na maalat, kamatis, ayan, solve na kayo dyan. Pwedeng-pwede na yan pang dinner, pang lunch. Healthy pa. Or kung walang itlog na maalat, yung ano na lang, scrambled egg, or sunny-side up na egg. Ayan, partner, pwede yan. Masarap na. Kain muna ako mga Jo. Tapos kumain, naayusin ko nga itong mga damit, ihahanger ko, lalagyan ko ng presyo. Tapos, tsaka yung mga iba pang mga gamit dun sa shed namin, yung mga pwedeng ibenta, ayan, kukunin ko mamaya. Kasi nga bukas, alas 10 ng umaga, yung, yung start ng garage sale. Naalala ko, yung table pala, pinalabas ko kay daddy kanina. Kaya wala kaming table. Dito na ako sa play area kumain kasi kumain na rin naman si Mama Marina at si Zoe. Kasi kan tulog na. Ang sarap. Yamo's die. Hindi. Yamo's die, Adrian. One table. Masarap siya, ah. Nagmukbang. Gusto mo, Deb? Gusto mo pang talong? Hindi. Ang crunchy ng talong. Ay, ng talong. Ano to? Ng kangkong. Kangkong. Super yummy. Dito pa yung mga ligpitin ko. Naku. Anong oras kaya ako matapos nito? Talong. Magpukbong muna tayo. Super yummy. Super yummy. Walang kanin, guys. Kunwari diet tayo. Ampa. Try ko itong. Yung nilaga kong talong na may toyo at na ang sausawan ay toyo, lemon. Nilagyan ko ng konting sili. Try ko muna. Yung mismong talong pala talaga, matamis siya. Manamis-namis. Mainit-init pa siya. Super yummy. Si Daddy Taban nasa work. Kasi siya ngayon pang gabi. From 3 PM to sa 12. Gising din kami maaga bukas kasi nga sa garage sale. Ayusin namin yung sa garden lang, yung lalagay namin yung mga gamit doon na ibibenta. Para kasi sa itapon namin, kumita pa kami ng konti. Kahit pa paano, diba? Sayang naman kung itapon. Kung hindi mabibili, siguro pamimigay na lang namin. Lalong-lalo na yung mga damit ni Zoe na pang maliliit. Yung iba kasi pinamigay ko na,
Tapos meron pa nga isang box. Ito na lang actually. Yung iba na ano na, na-sort na. Super yummy. Hindi ko alam ako bakit, ano ako dyan, na-addict ako sa mga, yung mga nagmumukbang, yung tumutunog na, yung ganun. Sobrang addict ko talagang, pinagpupuyatan ko yun, pinapanood ko, nagpupuyat ako dahil sa mga yan. Yung, Pero yung iba, 'di ba, ayaw nila yung mga ganyan, yung mga yung sound na gano'n na kumakain. Naku, pasensya na po sa mga ayaw po diyan, pero masarap po talaga itong adobong kangkong na may talong. Hindi na gano'n. Super yummy talaga. Yung limang talong, ako lang makakaubos niya. Ubusin ko muna to guys, ang pagkain ko. At ang aming ate Zoe ko narinig nyo kumakanta na, inaantok na yan. Tapos ko dito patulogin ko na rin yan siya. Para ligpit ko ng mga dapat liligpitin para bukas. Init pa oh. Isang subo na lang. Try nyo tong adobo.